Rosalie, ano yung paliwanag ni Congressman Duterte sa House Resolution na inihain niya sa Kamara? Aga, inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang House Resolution number 1745 na humihikayat sa akmang House panels na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pag-abuso sa karapatang pantao sa buong bansa, kabilang na yung umano'y extrajudicial killings o EJK. Subalit hindi lang anya dapat imbestigahan ang mga pag-abuso sa nakalipas na 6 na taon, kundi 25 taon o sa administrasyon pa ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon pa sa Davao lawmaker, ako yari ito. Teka muna. Eto na. Ha? Pinaiimbestigahan at may resolution na si Pulong Duterte. Yari na po. Kasi alam nyo po, gustong paimbestigahan. Lalo na ito po ang issue nila eh. Papapasukin yung ICC. Yan po ang totoong kwento niyan. Yan ang kabuuang kwento niyan. Ginagamit itong EJK di umano. Sinampahan na rin ng pula. Alam nyo naman, pakana ng dilaw yan eh. Okay? Eh ngayon, instead na tinatagurian nilang fake news etong EJK di umano ng mga Duterte, sinampahan pa ng pula. Nakita nyo naman sila, di ba? Binibintang na rin kay Duterte. Andyan na rin sila Tamba, binibintang. Ewan ko ba ito talaga si Tamba, Hindi ko alam kung ano ba ito kung talagang ito ba ay parang puppet ng isang politiko dyan. Ibinibintang at pinaiimbestigahan. Okay, itong EJK, extrajudicial killings nitong si Duterte, di umano. Ayan, maganda ngayon itong resolution ngayon ni Pulong Duterte. Magkakabulat-latan. Teka muna, bakit lang iimbestigahan nyo yung sa tatay ko? May patas dapat. Alam mo, may punto po si Pulong Duterte ron, ha? Kung mag-iimbestiga kayo, dapat imbestigahan nyo lahat. At sinabi niya, 25 years back, kahit simula pa sa kay ERAP, imbestigahan niyang EJK na yan. Aba, mayayari ka dito, ERAP. Teka muna. Pero, hindi lang dapat yung nakaraang 6 years ni Tatay Digong ang imbestigahan. Para sa akin, dapat imbestigahan din yung ngayon. Meron bang EJK ngayon? Para patas tayo. At nung panahon ni ERAP at yung mga sumunod pa kay ERAP. Pero, Pulong Duterte, I beg to disagree. May kulang po kayo. Bakit kanyo? Dapat isinama nyo na. Pati nung panahon ni Marcos Sr. Sulitin nyo. Kasi kung mag-iimbestiga ka ng dating presidente, to be fair, imbestigahan lahat. Diba? Gaya ng sabi, pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Kaya iniimbestigahan. Well, then, imbestigahan nyo rin si President Senior. Diba? Hindi, sabi, Coach Oli, patay na eh. Hindi, di bale. Baka yung galamay niya ang may kasalanan. O baka yung mga sekretary niya. O yung kung sino man. Cabinet members niya. May EJK din. Ang punto rito, pag mali ang EJK, kay Tatay Digong, mali sa lahat. Hindi tayo dapat namimili kasi across the board, dapat lahat yan pantay-pantay. Di ba? May pagbatas, applicable kay Juan de la Cruz na pinakamaliit at si Juan de la Cruz na pinakamayaman, lahat yan sa pool. Walang pinipili ang batas. Hindi yung, imbestigahan natin ang DDS. Hindi ganoon. Wala namang grupo-grupo yan. Wala namang kulay-kulay yan. Ayan na si Jean Corpus. Sabi, good afternoon, Coach Oli. Oki Ambanateros. Thank you, Jean Corpus. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Kaya maganda ito. Halong katahan. Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi ko nagugustuhan yung nagiging ugali na natin na pag kami nakaupo na bago, sisisihin nyo yung naging gawain ba ni PRRD yan? Yung sinisi yung previous administration? Hindi naging ugali ni PRRD yan. Kasi kasalanan mo. Hindi, move on. Trabaho tayo. Ngayon, parang lahat na lang. Kulang na lang pagpatay kay Jose Rizal, ibintang kay PRRD.
lahat sisisihin si PRRD. Hindi ko maintindihan bakit hinahayaan. Posibleng wala silang direct hand. Pero the fact na hinahayaan nyo yung ganyan, kailangan patas. Good shot ka, Pulong Duterte. Kailangan talaga maimbestigahan din yan. Na magkahalabasan. Yung mga presidente bang yan matitino? Baka yung mga presidente niya magnanakaw din. Wala tayong pinagbibintangan. Wala tayong pinapangalanan. Pero baka mamaya turo sila ng turo, mga magnanakaw naman. May kasong pandarambong, kung ano-ano. May korupsyon, may hindi nagbabayad ng tax. Hindi natin alam, di ba? Bakit Duterte kayo ng Duterte? Diba? Tapos sasabihin nyo, mahina si Duterte. Tapos sasabihin nyo, matatalo si Sara. Wala na kayong bukang bibig kundi Duterte. Pati mga vloggers nyo, Duterte ang bukang bibig. Hindi sila kikita, hindi sila magkaka-views kung hindi Duterte ang topic o hindi si Pastor Kibuloy ang topic. Sabi naman dito, walang boses si Pulong sa Kongreso. I agree. Bakit? Kasi yung Kongreso, hawak na po yan ni Tamba. Kaya ulit, pinaliwanag ko na to sa live, maganda ngayon yung nangyayaring rigodon sa Senate dahil di umano, ito ay parang lumalabas ay hawak ng DDS o hawak ng PDP or to the very least, hindi hawak sa liig ng administrasyon. Kaya nga, pansinin nyo, nagkaroon ng dinner. Okay? Ibig sabihin nun, naglo-loyalty check yan, which is normal na nangyayari, pero may loyalty check. Kailangan maano niya ang Senado. And I don't think kaya nilang hawakan ng Senado to balance yung pagiging hawak nila sa liig ang Kamara. Okay, I believe you. Hindi, wala pong wala pong boses si Pulong sa Kongreso, I believe you, pero maganda na rin yung naghain ng resolusyon. At least, mabubuka sa mata ng taong bayan. Kaya po, ito po, nasa sa amin na pong mga DDS vloggers, nasa amin mga nasa broadcasting, nasa sa inyo pong mga DDS, ang pagpapakalat nito. Kaya nga sabi ko, i-like nyo, tulong-tulong tayo, ikalat natin. Kasi, yan po ang isa sa armas natin. Kung sakaling walang boses yung politiko dahil pinagkakaisahan, tayong mga DDS ang magtulong-tulong. Ikalat natin. Lahat ng mga vloggers na DDS, i-discuss to, paingayin to. Nang sa ganun, ang kanilang magising. Teka muna, nakabantay ang mga DDS. Kayo rin, ikalat nyo yung mga video na ganito, hindi lang yung sa akin, pati yung sa mga DDS. Kukunti na po ang nagdi-discuss niyan. At tatandaan nyo, busal ang bibig ng mainstream media. Kaya nga po, SMNI, pinasusuportahan ko sa inyo dahil ito na lang ang mainstream media na may yagballs, nagbabalita ng kabilang parte. Di ba? Hindi po one-sided lang ang ating nababalitaan. Hindi lang dapat Davao ang imbestigahan sa mga insidente ng EJ case, kundi Real vibes. Good. Live po tayo. buong bansa. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng House of Representatives Committee on Human Rights na investigasyon sa drug-related killing sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mismong pagdinig, inamin ni dating Justice Secretary sa ilalim ng dating administrasyon at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na may mga insidente ng human rights violations hindi lang sa kasagsagan ng drug war. Batay naman sa Makabayan Black lawmakers, hindi katiwa-tiwala ang source na naghain at wala namang sasabihin maganda to Makabayan Black na ito kontrabida lang to kay Duterte. Tanong ko sa'yo, Castro, ano na nangyari sa kaso? Tay-tay na yan nangyayari dyan. Yung kaso mo, isinampa kay Duterte, same din yan yung kaso ni Trillanes na sinampa kay Banat Bay at Attorney Roque. Walang patutunguhan yan. Wala. Asa pa kayo. Hindi naman gago ang ating Supreme Court. Batatalino yan. Halatang-halata naman yung inyong kaso panghaharas lang sa mga Duterte. Ano pa ba ang sasabihin matino nitong Makabayan Black na ito, etong si Castro sa mga Duterte? May nasabi ba itong maganda sa kapwa nila? Puro naman negatibo ito
Sana manalo kayo bilang district congressman. Party list eh. O sabi dito, pabida lang yan si Castro. Correct. Alam mo, walang mapulot sa'yo. Walang mapupulot na matinong matututunan sa'yo, Castro. Sa totoo lang. Ewan ko paano ka nanalo dyan. Resolusyon na anilay may track record umano sa pag-abuso sa karapatang pantao. Taktika lamang din anila ito ng Duterte camp upang mabawasan ang atensyon sa isinasagawang investigasyon sa anti-drug war ng dating administrasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat. Alam mo, Castro, hindi po taktika yan. Okay? Tama yan. Kasi po, papaalala ko, baka mambabatas ka, hindi mo nauunawaan. Ang batas ay patas. Hindi pwedeng sa isang tao mo lang i-apply yan. Kasi kung wala ka ng mga matibay na ebidensya at sasampahan mo ang isang tao at tatanungin mo, halimbawa, bakit ang puro ipinaiimbestigahan sa Senado ay yung patungkol sa mga may connection or hindi maka-administrasyon. O, di ba? Si Guo, si Tebe, si Bantag. O, pero yung kaisa-isang iniimbestigahan dyan na kaso, yung PDEA leaks, wala kayong gana. Gusto nyo pahinto. Naiintindihan nyo ba yung pagiging nyo? Hindi kayo patas? Tandaan po, ang batas ay patas. Wala kayong gustong imbestigahan yung ano lang eh. Kaya ganyan din po, parehas din. Kung iimbestigahan nyo si Tatay Digong, dapat nga pati si Marcos Sr., hindi directly si Marcos Sr., hindi lang si Era, pati yung panahon ni Marcos Sr., tingnan natin. Tanong, kayo na sumagot. Kayong mga nanunood, especially yung mga kaedad ko or mas matanda sa akin. Noong panahon ba ni Marcos Sr., maybe not directly si Marcos, wala bang EGK? Seriously, noong panahon ba ni Marcos Sr., you can honestly tell me, walang EGK? Diba? Para sa mga pula, wala ba? Maaring hindi si Marcos, wag na natin isali, patay na eh. Yung iba. Panahon ni Cory, wala ba? Panahon ni Erap, wala ba? Ba't kayo nakatutok? Ngayon, kung sakaling may namatay sa mga drug war ni PRRD, at least, alam mo, yung ginagawa, yung motibo, ay dahil patungkol sa dapat labanan ang droga. Labanan ng kriminal. Alam mo, ang dapat yung pinag-uusapan ay yung patayan ng away politika. Ng away ng mga politiko. Dahil yan ay sineserve nyo lang yung agenda nyo. Sineserve nyo lang yung purpose nyo. Nauunawaan? Walang pakinabang yung away politiko nyo sa taong bayan. Kayo lang ang nakanabang dyan. Halimbawa lang to halimbawa lang. Nung panahon ni Marcos, halimbawa lang, may napatay ba dahil kaaway sa politiko? Nung panahon ni Cory, may napatay ba dahil kaaway sa politiko? At least, kung sakali man, for discussion purposes only, may namatay dahil naglaban. Nung panahon ni Tatay Digong, hinuhuli sa droga, at least, ang purpose ay hindi yariin ang kalaban sa politika. Ang purpose, pumalag dahil hinuhuli, dahil adik. Ito yung mga adik na nanggagahasa ng anak, kapatid, nagnanakaw, pumapatay. Nakita nyo ang difference? Ngayon, hindi sa nagbibintang tayo. Kaya nga, dapat ito ay maimbestigahan. Diba? Huwag kayong nakatuon lang kay PRRD. Yung mga presidente bang yan? Sa tingin ninyo? Can you honestly believe and tell us na mas matino yung mga yang presidente niyan kaysa kay Tatay Digong? Come on, wag nga tayo maglokohan. Ngayon sabihin, bakit sinasali nyo sila? Hindi ko sinasali sila. Nag-ain ng resolusyon si Pulong Duterte.
Ibig nilang sabihin nun, patas nga eh, kaya pinuulit-ulit natin yun. Hindi pwedeng yung batas applicable lang sa kanya. Oh. Hindi pwede yung batas applicable lang sa DDS. Katulad ni Trillanes, demanda siya na ng demanda. Libel, siya nga yung bunganga niya eh. Ang dami niyang libelous na sinasabay kay PRRD, dinidemanda ba siya? Oh. Pambira kayo.